Pakiramdam niya noon ay kahit ano pang gawin ng kahit sino ay wala siyang karapatan na tumanggi o umiwas. Pakiramdam niya ay ang pagtanggap lamang ang dapat niyang gawin kahit na nasasaktan na siya ng pisikal man o mental. Nalaman niya noon mula kay Don Amado ang ginawa ni Celestine sa kanya. Labis ang paghingi sa kanya ni Don Amado ng pasensya. Sinabi nito sa kanya na wag na niyang banggitin kay Celestine na alam na nito ang ginawa sa kanya. Hindi niya lubos maisip na kayang gumawa ng ganong kasutilan ng magdalaga. Sa ganong na tila anghel na paslit na tulad ni Celestine nang alokin siya ni Don Amado na ipapadala siya sa Amerika para mag-aral ay walang pangingimi na tinanggap niya yun. Kahit alam niya na sa ikalawang pagkakataon ay mamumuhay na naman siya na mag-isa. Naisip niya noon na mas makakabuti na lumayo na lamang siya at mamuhay na mag-isa. Nakaramdaman siya ng lungkot at pangungulila noon ay nagpakatatag siya pa rin. Hindi naglaon ay nagkaroon naman siya ng kakilala at kaibigan. Natutunan niyang tanggapin ang lahat. Sa huli ay ipinangako niya sa sarili na mas lalo pang magsusumikap sa buhay kahit ayaw ni Don Amado. Ay pumasok siya bilang isang working student. Kaya naman kahit paano ay nakaipon siya. Ang ibang allowance mula kay Don Amado ay inihulog niya sa bangko at hindi niya ito ginagalaw. Para kung dumating man ang panahon na kailangan ni Don Amado ng pera ay maaari niyang ibigay na muli ito. Hanggang sa matapos niya ang kanyang pag-aaral, hanggang kolehiyo at swertihin na matanggap na sa magandang trabaho. Sa kagustuhan ni Don Amado ay nanatili lamang siya sa New York. Naisip na lamang niya na marahil ay umiiwas ito na magkaroon muli ng konflikt sa pagitan nila ni Celestine. Kahit naibig niyang magbakasyon sa Pilipinas ay hindi niya magawa. Ibinuhos niya ang buong panahon sa pagkita ng dolar sa Amerika at sa ngayon nga, kung tutuusin ay hindi na niya kailangan pa sana na magtrabaho. Mayroon na siyang sapat na ipon para magpatayo ng kumpanya sa Pilipinas. Kailangan ay unti-unti niyang gawin ang lahat. Mahirap ang magkamali. Higit kanino man ay masyado na siyang maraming pinagdaanan sa buhay para basta na lamang magplano ng magplano. Kailangan niyang pakiisipin ang mga dapat niyang gawin. Kaya naman pagkatapos ng kasal ay kailangan niya na makabalik agad sa New York. Hahabulin niya si Mr. Henso na isang magaling na negosyante at investor. Kailangan niyang makausap ito. Celestine point of view. Samantala nakabalik si Celestine sa silid niya nang mabilis, nahiyaman at nakita sila ni Dylan sa mainit na eksena ay masaya pa rin siya. Kasalukuyan siyang nakaharap sa tokador at pinagmamasdan ang sarili sa salamin habang hawak-hawak pa rin ang labi. Napapikit siya at inaalalang ang halikan nila ni Sebastian. Ang gwapong mukha nito habang nagpupunas ng buhok sa harapan niya. Ilang araw na lamang at araw-araw na niyang makikita ito sa ganung ayos. Hays! Grabe talaga ang epekto sa kanya ni Sebastian. Sayang talaga, nabitin siya. Sakto pa naman at katatapos maligo ni Sebastian, nakaramdam siya ng panghihinayang dahil hindi natuloy ang nais niya dahil nabungaran sila ni Dylan. Napakatanga naman kasi niya dahil hindi niya nailak ang pintuan. Hindi naman totoong pinabibigay ng papa niyang susi ng sasakyan nito kay Sebastian. Gawa-gawa lamang niya ang sinabi kay Sebastian para magkaroon siya ng dahilan na puntahan ito sa kwarto. Sinamantala niya ang oras habang naliligo si Mika sa banyo. Kung may nangyari sana sa kanila ni Sebastian ay masaya sana siya ngayon dahil mawawala na ang problema niya. Kaso naudlot pa. Hindi bale pagkatapos na lang ng kasal. Wika niya sa sarili. Nasa ganun pa rin siyang ayos nang lumabas mula sa loob ng banyo ni Mika.
Na paano ka, best? Tulala ka na naman dyan. Pagkuhan ay wika nito sa kanya. Nabitin ako. Parang tanga. Nasagot niya rito. Ano? Wala. Ipinasya niyang wag na lamang banggitin sa kaibigan ang nangyari. Kakaiba kasi ang ikinikilos nito. Simula pa kaninang nang makita nito si Sebastian. Ayaw man niyang isipin pero parang may gusto kasi ito kay Sebastian. Anong wala? Para kang wala naman sa sarili. Kulit nito sa kanya. Wala nga, tugon niya rito. Wala muna siyang sasabihin dito. Pansamantala, maliligo muna ako. Best, mainit masyado. Nangangati ako. Wika niya rito sa halip para maiwasan ito. Pagkuhan ay nagtungo na siya sa banyo. Walang nagawa si Mika kung hindi sundan na lamang ang tingin ng kaibigan. Samantala, pagpasok niya sa banyo ay ngingiti-ngiti siya. Pagkuhan ay humarap siya sa lababo at pinagmamasdan ang mukha sa salamin. Parang tanga na hinawakan niyang muli ang kanyang labi. Pakiramdam niya ay naroon pa rin ang labi ni Sebastian. Napapikit siya at mukha ni Sebastian ang nasa imahinasyon niya. Muli niyang nalasap sa alaala ang halikan nila. Hinalikan siya nito, kaya ang ibig sabihin lamang nun ay attract din ito sa kanya. Sana nga ay tulad niya ay mayroon din itong nararamdaman sa kanya. Kung sakali ay siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Pagkatapos ng kasal ay babawi ako sa iyo, Sebastian. Wika niya sa sarili. Magiging isang mabuting asawa ako sa iyo. Hindi niya napigilan ang sarili na magsasayaw sa harapan ng salamin. Kilig na gilig siya kasi so what kung para siyang baliw sa harap ng salamin? Ang mahalaga ay masaya siya at wala namang nakakakita sa kanya. Saka lamang siya huminto nang mapagod siya. Pagkuhan ay naisip niya ang kanyang papa. Kung hindi siguro dahil sa kanyang papa ay hindi siya sasaya na tulad nito. Naisip niya na maganda siguro kung magluto siya bukas ng almusal. Tama, ipagluluto niya ang kanyang papa at si Sebastian bukas. Sila ang itinuturing niya ngayon na pinaka-importanting lalaki sa kanyang buhay. Kailangan na niyang maligo para makapagpahinga siya agad. Maaga pa siyang magigising bukas kaya naman naligo na siya. Habang naliligo ay hindi niya maiwasan ang kumanta-kanta. La 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 la. Simula nang ika'y makita na, damdamin ko'y nakaramdam ng kakaiba. Kabog ng puso ko ay tila tinambol mo. Kaya naman pala ay mahal mo na ako. Napangiti siya sa inawit niya habang nagsasabon pa rin sa katawan. Wala siyang pakialam kung wala siya sa tono. Ang mahalaga ay nasa tono ang tibok ng puso nila ni Sebastian. Nilalaro pa niya ang mga bula sa kanyang katawan habang paulit-ulit na inaawit ang kanyang paboritong kanta. Masarap ang pakiramdam niya nang matapos siya. Lumabas siya ng banyo at nadatnan niya si Mika na nakahiga na sa higaan. At kasalukuyan ang gumagamit ng cellphone. Natapos ka rin sa wakas. Pagkuhan ay wika nito sa kanya. Akala ko nakatulog ka na sa banyo, best. Kung hindi pa kita narinig na pakanta-kanta. Alam mo, best, huwag mo akong masyadong pansinin kasi nasisiguro ko na kapag ikaw ang na-inlove, baka mas malala ka pa sa ginagawa ko ngayon. Sos, hindi siguro. Hindi ko hayaan, no? Sa nakikita ko sa'yo ngayon, no, please. Pass muna ako dyan. Pagkuhan ay binalik na nito ang pansin sa mobile phone nito. Inirapan na lamang niya ito. Pagkuhan ay umarap siya sa tukador at sinuklay ang basang buhok habang tinitingnan ng kaibigan mula sa salamin at inoobserbahan. Hindi rin kasi niya gusto ang klase ng tingin nito kay Sebastian kanina. Bukod pa sa nahalata niya itong lantaran na nagpapakyut sa harapan ni Sebastian. Nakapagtataka lamang at maayos naman ito ngayon. Napansin niya na hindi na ito sumubok na mangulit tungkol kay Sebastian. Ipinasya na lamang niya na wag ungkatin dito ang tungkol sa inaksyon nito kanina. Kaibigan niya ito kaya tiwala siya rito na hindi ito gagawa ng dahilan para magkasira sila. Magkapatid na nga halos ang turingan nila sa isa't isa. Nang matapos siyang magbihis ay nagkwentuhan pa sila ni Mika.
ng kaunti bago sila nagpasya na matulog na. Hindi nga na lamang niya binanggit dito na balak niya ipagluto ng almusal ang kanyang papa at si Sebastian bukas. Ipinasya niyang mag-alarm hanggang bago makatulog ay ang mukha ni Sebastian ang baon niya sa isipan. Kinabukasan nga ay nagising siya sa alarm ng kanyang cellphone habang ang kanyang kaibigan na si Mika ay nagtalukbo ng unan sa ulo. Ano ba yan, Best? Maingay! Reklamo nito. Agad naman niyang pinatay ang alarm at bumangon na siya. Nag-inat-inat muna siya ng katawan bago nagpa siyang maghilamos na mukha at nag-toothbrush. Sa unang pagkakataon sa buhay niya ay bumangon siya mula sa higaan na napakagaan ng pakiramdam. Matapos maghilamos ay sinuklay na niya ang alon-alon niyang buhok. Naglagay lamang siya ng moisturizer sa mukha. At satisfied na siya. Nagpapasalamat siya at mukha siyang tisay at sadyang matangos ang ilong niya. Natural na mapula rin ang labi niya kaya naman umuubra na rumampa ang beauty niya kahit saan man nang hindi nag-aalala kung nakaayos ba o maayos ang itsura niya. Hindi pa man siya masyadong mahilig mag-makeup. Ipinasya na niyang bumaba at dumiretso sa kusina. Dinatan niya ang kanyang yaya ron. Good morning, yaya. Masayang bati niya rito. Good morning din sa'yo, iya. Sobrang aga mo naman yatang magising. Nagtatakang wika nito sa kanya habang may kung ano itong inaayos sa ilalim ng mesa. Pagkuhan ay dumating si Sarah at si Rina. Good morning, girls. Masayang bati nito kina Sarah at Rina. Makahulugan na nagkatinginan ng mga ito. Naisip ng mga ito na maganda yatang mood niya. Good morning din po, senyorita. Halos sabay na pagbati sa kanya ng dalawang kasambahay habang nakangiti. Aalis kayo, yaya? Oo, Celestine, nakalimutan mo na ba? Mamamalingki pa kami uli. May mga kulang pa. Kaming rikadong bibilin para sa pagluluto ng handa sa kasal. Bukas niyo ni Sebastian. Kung bakit naman kasi hindi na lamang nagpa-cater si Papa? Mapapagod patuloy kayo, yaya. Pareho kayo ni Sebastian nang sinabi. Maging ito ay minungkahi sa amin ng papa mo ang magpa-cater na lamang. Pero mapilit kasi ang papa mo. Gusto niya lutong bahay raw. Sa bagay, alam mo naman ang papa mo, iha. Gusto niya siguro na may pagkakitaan ang asawa ng mga trabahador niya. Sila ang mga kinuhang tagaluto ng papa mo eh. Oo nga no, yaya. Si papa talaga. Teka, maiba nga pala ako. Ano nga palang ginagawa mo rito? Ipagluluto ko sana sila papa ng almusal, yaya. Aha, abay umalis ang nang maagang papa mo kasama si Sebastian at si Dylan. Nagpunta marahil sa hacienda. Hindi ko lamang alam kung dito sila mag-almusal ngayon. Ganun ba, yaya? Napaisip siya. Narong timing yata siya. Oo, siya. Maiwan ka na namin dito. Kailangan na namin umalis at baka gahulin na kami sa oras. Mamaya niyan, darating na rin ang mga magluluto. Okay, sige yaya, ingat na lamang kayo ha. Naiwan siya na nagdadalawang isip kung magluluto pa ba siya o hindi na. Sa huli ay naisip niya na magluto na. Para kapag dumating si Sebastian ay matuwa ito sa kanya. Naniniwala pa rin kasi siya sa kasabihan na the best way to man's heart is through his stomach. Ewan niya kung tama ang pagkabigkas at pagkasabi niya sa linyang yun. Pero basta, iyon na yun. Pareho rin naman. Sinimulan na niya ang pagluluto. Naiplano na niya kagabi pa kung anong mga lulutuin niya. Kinuha na niya ang tusino at itlog sa refrigerator. Pagkuhan ay kumuha siya ng tuyo na nakalagay sa isang rattan box na nasa ilalim ng mesa. Sinimulan na niya ang pagluluto. Iprinato niya mga ito sa kawali. Pagkatapos ay nagtadtad siya ng bawang. Masarap sa almusal ang sinangag. Matapos magsangag ay gumawa siya ng sausawan. Matapos makapagluto ay nag-init siya ng tubig sa takuri habang inihanda ang mga niluto sa dining area para pagdating nila ni Sebastian ay uupo na lamang ang mga ito. Nagtimpla siya ng kape. Pagkuhan ay pinili niya na maupo na lamang doon. Hihintayin niya ang pagdating ni Sebastian.
Nasisiguro niya na masarap ang mga niluto niya dahil may sangkap na pagmamahal ito. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba naman si Mika. Best, anong nangyari? Papungas-pungas pa ito habang naglalakad palapit sa dining area. Good morning pala, nakalimutan ko tuloy batiin ka. Pagkuhan ay naupo ito sa tabi niya at kinuha ang tasa ng kape niya. Ano ba yan, Best? Inalapag nito muli ang tasa ng kape. Malamig pa sa ilong ng pusa ang kape mo, reklamo nito. Kanina ka pa kasi yan eh. Gawa ka na ng bago, wika niya rito. Ano naman itong mga nakatakip nito? Tukoy nito sa almusal na niluto niya. Bubuksan na sana nito ang tusino na nakatakip nang hindi nito natuloy dahil tinampal niya ang braso nito. Ano ba, Best? Sorry, Best. Naiyang wika niya rito. Sakit ano bang mga yan at bawal ko yatang tingnan? Wala. Almusal yan. Yun naman pala mag-almusal na tayo. Mabilis na nabuksan ni Mika ang nakatakip na tusino. Ngunit muli ay natampal niya ito sa kamay. Ano ba, Best? Para kila pa ang almusal na yan. Ha? Teka, paano ako? Turo nito sa sarili. Magkape ka na lang. Walang gatol na wika niya. Ano? Hindi makapaniwalang tugon nito. Grabe ka sa akin, Best, ha? Baka pwedeng mauna na tayong kumain sa kanila. Gutom na ako, Nagmamakaawang wika nito sa kanya. Pagkuhan ay hinimas pa nito ang tiyan. Huwag mo akong artihan, Best, ha? Ganyan na talagang original ng tiyan mo, no? Ayaw mo nga na lumalaki yan, eh. Paismid na wika niya kay Mika. Iba naman ngayon. Gusto ko na talagang kumain. Gutom na talaga ako. Sa sinabi nito ay tumayo siya at kumuha ng pandesal. Nilagay niya ng palaman na cheese at pagkuhan ay binigay sa kaibigan. Hayan, kainin mo muna. Ha? Best naman. Naglalaway na ako sa niluto mo. Mukhang masarap Reklamo pa rin ito. Pigilan mo ang paglalaway mo. Grabe. Matitiis mo talaga ako na huwag pakainin. Mahinanakit na wika nito sa kanya. Pinapakain kita, Best. Ayaw mo lang. Mapili ka masyado. Wika niya nang marinig ang tinig ni Sebastian at Dylan na paparating. Napatayo siya at sumilip sa bintana. Hindi siya nagkamali, si Sebastian at Dylan nga. Best, nandiyan na sila. Wait mo kami. Makakakain ka na. Masayang wika niya rito. Pagkuhan ay dali-dali siyang nagtungo sa sala upang salubungin ang mga ito. Wow pare, napakasarap dito sa inyo. I hope na makabalik ako muli rito. Wika ni Dylan sa kaibigan. Nawili ito sa kanilang pinyahan. Natuwa rin ito sa mga trabador ng mga Salvador dahil sadyang masikaso at mababait ang mga ito. Pwede naman, basta ba nandito rin ako. Walang problema. Ayos, inihagis pa nito ang hawak na cowboy hat. Pabalik na sana ang dalawa sa kanilang silid para magpahinga nang marinig nila ang tinig ni Celestine mula sa kanilang likuran. Sebastian, tawag ni Celestine. Automatikong napalingon si Sebastian sa kanya. Oh, Celestine, may kailangan ka? Kaswal na tanong nito kay Celestine. Nasan si Papa? Naiwan si Papa sa pinyahan, Celestine, sagot nito. Ganun ba? Sayang naman pala at wala siya. Pinagluto ko kasi kayo ng almusal. Halina kayo, nakahanda ng mesa. Hindi naman malaman ni Sebastian ang sasabihin. Hindi kasi nito inaasahan ang ikinikilos ni Celestine. Naninibago siya, kaya nang nanatili siyang walang kibo ay si Dylan na ang sumagot kay Celestine. Celestine, tapos na kasi kaming kumain. Pinakain na kasi kami nila Mang Esteban sa tahanan nila kanina. Wika ni Dylan kay Mika habang nakatingin lamang sa kanya si Sebastian. Ganun ba? Sayang naman pala. Ako pa naman ang personal na nagluto ng almusal para sa inyo. Ganun ba? Naparami pa naman din ang kain namin kila Mang Esteban. Alanganin na wika ni Dylan. Baka gusto ninyong kumain muli. Nalungkot na wika niya. Pasensya natin. Busog pa kami ni Dylan. Sagot ni Sebastian sa kanya. Pasensya na ha. Magpapahinga lang muna kami sandali. Maiwan ka na namin. Pagkuhan ay tumalikod na silang dalawa ni Dylan. Walang nagawa si Dylan kung hindi sumunod sa kaibigan. Lumipas ang ilang segundo bago umalis sa pagkakatanaw si Celestine sa dalawang magkaibigan. Malungkot na bumalik siya sa kusina.
Best, wala. Tapos na pala silang kumain. Malungkot na naupo siya sa tabi ng kaibigan. Yan kasi, madamot ka. Sisi nito sa kanya. Tiniis mong hindi ako pakainin. Kaya yan, napala mo. Best, huwag mo na akong sisihin, please. Ito nga malungkot na nga ako. Napakarami pa naman ang niluto ko. Tiningnan niya ang mga niluto na sa nakahapag sa mesa. Hindi bale, kainin na natin. Sakto naman na may dumating na rin sina Yaya Miling kasama si Rina at Sara at Mang Temyong. Hello Yaya, tara, kain na natin. Kumain na tayo. Kainin na natin ang niluto kong almusal. Napakarami nito. Kumain na raw sina Sebastian at si Dylan. Maupo na kayo. Aba, napakarami nga. Bakit naman kasi naparami ang niluto mo? Hindi ko naman alam, Yaya, na pakakainin pala sila sa asyenda. O siya, tayo na lang kumain ito. Mukhang masarap pa naman. Nagtungo ito sa kusina at naghugas na ng kamay. Temyong, Rina, Sara, maupo na kayo. Baling ni Aling Miling sa mga kasamang namalengke. Nakakagutom, wika pa nito habang ipinagmamasdan ang mga pagkain na nasa pagkainan. Naupo na sina Mang Temyong at sina Rina at Sara. Malungkot na masaya siya habang tinitingnan sina Yaya Miling na kumakain. Masaya siya dahil nakain ang niluto niya, pero malungkot siya kasi hindi man lamang natikman ni Sebastian ang mga ito. May sayang natapos ang almusal at ipinasya nila na magkaibigan na sa garden na magpalipas ng oras habang sina Yaya Miling niya ay abala na sa luluto.